So ito na nga guys, no, meron na pong 4 na articles of impeachment at nakita naman po natin dun sa Justice Committee sa House of Representatives. Pinakita po yan, bawat isa ay may mga ebidensya na naglabasan. Hindi po laway lang ang puhunan na talagang merong ebidensya. Ang laway ang puhunan ay yung kabilang kampo, itong sila Sara Duterte, dahil ano pong mga pangontra nila dyan. Actually wala po silang nasagot ni isa dyan, no? Meron lang silang mga binabanggit sa press con, di ba? Which is yung press con po, again, hindi po yan sinumpaang salaysay. Anytime next na press con, pwede po nilang baguhin yung mga pinagsasabi nila. So wala po, hindi po tatayo yung mga statement nila. Ito, isa-isahin po natin. Misuse of public funds. Yan po yung talagang meron ng sertifikasyon mula sa COA na pinapasa oli mula kay Sara Duterte. Itong 73 million at meron pa pong parating na 375 million. Kasi kung mali na yung paggastos nila dun sa 73 million, ganun din po yung 375 million na inisyu rin po kay Sara. Mali rin po ang pagkagastos. At ito nga rin po yung may mga libo-libong mga resibo na halata naman pong pineke. No? Ano pa yung articles of impeachment? Meron pa po yung unexplained wealth and salin. Ito po, ikakukulong din nila ito dahil meron pong talagang transactions na nilabas itong AMLAC. Diba? Hindi po yan madi-deny. Talagang kahit po kampo ni Sara, hindi po dinideny yan. No? 6.7 billion. At ang tanong po dyan, hindi naman dahil bloated yan o kung ano, no, kahit sabihin mo kalahati lang yan ang totoo dyan, 3 billion, dahil nga inflow, outflow yan. Ang tanong po dyan, saan galing ang pera? No? Kahit pinadaan mo lang po yan sa iyong bank account, kung masama po pinanggalingan, illegal na activities, mga bentahan ng bawal na gamot, di ba? Gaya po nung sinabi rin mismo ng AMLAC na suspicious transaction at related daw po sa bentahan. Yun talaga ang pagkakasabi po. Kung yun po totoo, ikakukulong din ni Sara yan, di ba? Ano pa, kung legit naman po na transaction, no? Bakit hindi mo diniklara sa BIR, yung tax, di ba? Meron ka ring ikakukulong dyan. Tapos, kung ano naman po yan, galing sa Kaban ng Bayan, plunder naman po yan, no? Talagang nangunguha ka sa Kaban ng Bayan. Itong misuse of public funds, parang ganun nga rin po yan. Parang binulsa lang rin ni Sara yan kasi nga, puro peking resibo, di ba? Corruption at bribery, ito po, tumanggap ng mga envelope na wala po sa sahod. Mga empleyado po ng DepEd saka ng Vice President. Kahit mismo si Attorney Michael Pahuwa inamin na nakatanggap siya ng envelope, di ba? Yan po bawal na bawal, no? Kahit anong klaseng paliwanag mo po dyan, kung hindi po yan galing sa sahod, ano po yan, no? Bribery, no? Or gifts or conflict of interest, no? 50,000 nga daw po yung yung dun sa procurement, yung sa Hope, di ba? Yung special procurement officer na di kalaunan tinanggal din niya kasi hindi niya mapasunod. So yan po, bribery. Tapos ano pa, yung threats and destabilization, ayan po yung paulit-ulit niyang sinasabi. Kahit po yung mga kapatid niya na gusto niyang pugutan ng ulo itong presidente, di ba? Di ba? Tapos nag-hire pa siya ng siya mismo nagsabi noon, nagkontrata siya, no? Ikaw kung maayos ang pag-iisip mo, pag nalaman mo na merong ang tawag doon kinokontrata o hitman, di ba isusumbong mo sa pulis yan? Ba't ikaw ginawa mo, hinire mo pa? Di ba? Di ba dapat alam mo na hitman yon, marami nang tinig yun. Anong gagawin mo? Papasurrenderin mo, di ba? Di ba? Nasa nasa maayos na pag-iisip itong si Sara. Again, sa lahat pong yan, wala po ni isang nasagot ng maayos itong kampo ni Sara, no? Umaasa lang po yata sila sa Korte Suprema na gagalaw para pahintuin itong impeachment o yung mga kaalyado niyang sa Senado, no? Na po sa kanya, no? Mag-acquit, no? Pero alam naman po natin na mayroon po mga survey 90%, tapos itong isa 82% ng mga Pilipino gusto pong humarap si Sara Duterte dito sa trial. Para sagutin niya, no? Baka sakali malinis niya ang kanyang sarili, no? Yan po ay due process, no? It doesn't necessarily mean na guilty na po siya lahat dito Itong trial, kapag pinagpatuloy po at pagkakataon din po na para masagot ni Sara Duterte at malinis niya ang kanyang sarili. Yan po, tandaan po natin Kaya paano po boboto ang mga mambabatas na against dito sa impeachment trial, di ba? Talagang katanggap-tanggap dahil nga wala pong naipresentang ebidensya itong kampo ni Sara, di talagang katanggap-tanggap na mahigit 200 po ang boboto para sa trial, no? Para sa paglilitis ni Sara Duterte. Tingnan po natin Monday, subaybayan po natin to. Share nyo rin po ito sa mga DDS at sa mga kababayan natin. Once again, balita at kaalaman. Let's do this again. Let's